Ang magkaibang buhay ng magpinsang daga. Si Nonoy ay isang simple at masayahing daga. Siya ay nakatira sa nayon. Isang araw ay dumalaw sa kanyang tahanan ang kanyang pinsang si Cardo. Si Cardo ay isang dagang tagalungsod. Pinsang Cardo, kumusta ka na? Mabuti naman napasal ka sa maralita mong kamag-anak. Ang salubong ni Nonoy sa kanyang pinsan. Mabuti naman. Tingnan mo, ang laki-laki ng katawan ko. Ikaw, kumusta ka na? Ang tanong ni Cardo. Mabuti rin naman sa awa ng Diyos. Halika, pumasok muna tayo sa aking tahanan at doon natin ituloy ang ating kwentuhan. Pinatuloy nga ni Nonoy ang kanyang pinsang tagalunsod. Sumuot sila sa isang makipot, madilim na lungga hanggang sumapit sila sa isang simpleng kwarto. Sobrang liit pala ng silid mo! Agad na sabi ni Cardo. Ang silid ko sa lungsod ay sadyang napakalaki. Wala sa kalahati ang silid mong ito. Ikaw nang bahalang magpasensya. Talaga namang napakaliit ng tinitiran ko. Ang wika ng nahihiyang si Nonoy. Halika, kumain ka muna. Malayo rin ang iyong nilakbay. Siguradong pagod at gutom ka na. Ay! Ano yan? Nilagang kamote. Hindi ako kumakain niyan. Kanin at karne ang lagi kong kinakain sa amin. Ang nagmamalaki na namang tugon ni Cardo. Ganoon ba? Pasensya ka na, pinsan. Pero mahirap humanap ng karne rito eh. Sagot naman ni Nonoy. Hintayin mo na lang ako sandali at kukuha ako ng bagong pagkain. Makaraan lang ang sandali ay bumalik si Nonoy sa kanyang tahanan na may daladalang lumang tinapay. Oo, ayan tinapay. Masarap yan. Bihira lang kami makatikim ng ganyan dito. Masaya at nagmamalaking sabi ni Nonoy sa pinsan. Pinsan, hindi ako kumakain ng tinapay na walang palamang hamon o kaya'y keso. Sagot naman ng mayabang na si Cardo habang walang tigil sa kapapaypay dahil sa init sa lungga ni Nonoy. Walang maisip na ipakain si Nonoy sa kanyang mayamang pinsan. Humingi na lang siya ng pasensya at nagpaliwanag na ganoon lamang talaga ang nakukuha nilang pagkain sa nayon. Sa sobrang awa sa kalagayan ng pinsang daga, ay niyaya ni Cardo si Nonoy upang sumama sa kanya sa lungsod. Mabuti pa, pinsan. Sumama ka na lang sa akin sa lungsod para makakain ka naman ng masarap-sarap. Hindi kagaya ng kamote at tinapay na walang palaman. Mabilis namang pumayag si Nonoy lalo na nang marinig ang mga kuwento ng kanyang pinsan tungkol sa malaki nitong bahay at masasarap na pagkain doon. Nang sumapit nga sila sa lungsod sa bahay ni Cardo, ay nanlaki ang mga mata ni Nonoy. Wow! Sobrang laki pala talaga ng bahay mo. Ang sasarap ng mga pagkain sa mesa. Sige na, pakainin mo na ako. Ang sabi ni Nonoy kay Cardo. Sa bahay ng isang mayamang angkan, nakatira si Cardo. Tamang-tamang nadatnan nila sa marangyang mesa ang masasarap na pagkain. May keso, hamon, manok, cake, at iba pang malalaking tinapay.
Subalit aktong kukuha pa lamang ng pagkain ng magpinsang daga nang pumasok ang katulong sa bahay. Sabay silang lumundag upang magtago. Nanginginig sa takot si Nonoy. Hindi siya sanay sa gayong pagtatago. Kinakabahan ako, Pinsang Cardo. Baka tayo mahuli at siguradong patay tayong mga daga. Huwag kang matakot. Normal lang dito ang ganitong sitwasyon. O hayan, wala na ang katulong. Sumampa na ulit tayo sa mesa. Ang paanyaya ni Cardo. Sumampa nga silang muli sa mesa nang umalis ang katulong. Ngunit muli na naman silang napatalon nang may malaking asong dumating. Napakatagal nilang nagtago. Si Nonoy ay talagang nanginginig na sa takot. Patuloy naman siyang kinakalma ni Carlo at sinasabing normal lang sa lungsod ang ganoong sitwasyon. Nang makaalis ang aso, muli na naman silang sumampa sa mesa sapagkat talagang gutom na sila. Subalit hindi pa sila nakakukuha ng kahit kapirasong pagkain ng isang pusa naman kung nakita nilang dumarating. Mabilis na nilisan ng magpinsan ang hapag upang muling magtago. Subalit ngayoy, hindi na sila makalabas sa kanilang pinagtataguan dahil nananatili sa mesa ang pusa. Halos manigas sa takot si Nonoy. Hindi siya makakilos sa kanyang kinalalagyan. Uuwi na ako sa aking tahanan. Wika ni Nonoy. Nararamdaman kong higit akong maligaya sa nayon. Kahit nakamote at tinapay lamang ang aking kinakain, ay wala namang panganib na laging nakaamba sa akin. Masasarap nga ang pagkain dito sa lungsod, pero punong-puno naman ang panganib. Nakatatakot mamuhay rito. Walang nagawa si Cardo. Hindi na niya nagawang magsalita nang umalis ang pinsang taga-nayon. Ang ipinagmamalaki pala niyang masasarap na pagkain, bago makuha ay kailangan munang dumaan sa butas ng karayom o sa 1,001 panganib. Tandaan, ang simple ngunit mapayapang buhay ay mabuti kaysa masaganang buhay na puno